Recording. Okay. Okay, himayin natin isa-isa. So, on this course content, we will be focusing first on motorcycle. So, introduction. So, commonly, ang nagre-regulate ng batas about motorcycle restrictions and traffic conditions ay ang LTO, LTFRB, and MDHPG. Commonly, sila yung napaka-stricto pagdating sa motorcycle. And commonly, motorcycles are, tawag doon, ang pinakamalimit na nag-undergo ng checkpoint. Ano? Based on your observation, karamihan sa mga chine-checkpoint puro motorcycle. Bakit kaya? Ito nilalagyan ng akin. Bakit motorcycle ang common din chine-checkpoint? Nagdadala po ng kailigalan. Yes. Very common and imminent na most of the crimes related, ang ginagamit ng mga criminal ay motorcycle. Lalo yung mga tinatawag nating riding in tandem. And then, napaka-common din na ang daming mga motorcycle sa kalsada ngayon ay hindi rehistrado. Okay po? Hindi rehistrado. Kaya karamihan sa mga pinag-iinitan ng mga ahensya ng gobyerno kagaya ng LTO at LTFRB at saka MMDA at saka HPG, ang pinaka concern nila in terms of monitoring at saka sa rules and traffic regulations, ang palaging sinya-checkpoint ay motorcycle. Kasi siya yung pinakamadaling paraan or pinakamadaling transportation na ginagamit ng mga kawatan. Ano? And then, mostly, napakaraming motorcycle ang unregistered vehicle. Pag sinabing unregistered, mga expired ang rehistro. Ano? That's why, karamihan sa, ang dami lang dyan. Kaya karamihan sa mga checkpoint, ang checkan talaga ay ang mga motorcycle. Number two, we should understand also the importance role of the motorcycle as part of the transportation system. Nowadays, pinaka-common ang motorcycle na pinakamabisang paraan lalo kapag ka ang ano ay traffic. Bakit? Meron na tayong tinatawag na mga angkas. Ano? Angkas na transportation. So, sino dito yung mga nag-aangkas? Meron ba sa inyo? Una, in terms of convenience, madali ang angkas. Kasi nakakasingit ka anytime. Kung late ka na, pwede ka mag-angkas. Lalo sa Batangas City, napakarami ng angkas. So, I think ang mura lang naman ng angkas, parang 60 pesos ba ang minimum? O 80 pesos? O 40? Magkano ang minimum ng angkas? Naangkas na lang po paglasing na. Oo nga, karamihan nga. Kasi kalimitan ng angkas ay wala siyang kahit ating gabi meron. Pero yung mga ating mga PUBs, kagaya ng mga jeepneys, ay tawag din madalang na ang jeepney pagka lalo pumatak ng gabi. Pagka kay Gabuser ay libre na. Okay po. Palibasa kayo, mga lasing ko talaga. Okay po. Pero hindi na-advise na pagka kayo ay lasing na, ay kayo ay mag-drive pa ng motorcycle because unsafe ang motorcycle. Most of the accidents are coming from tricycles or motorcycles. Letter A, regulations governing operation of motorcycle. So, sa motorcycle, lalo yung mga tricycle, meron tayong mga toda-toda na nagre-regulate ng operations ng mga yan. Letter B, role of riders with DL Code A and A1 to socio-economic development of country. So nowadays, napakalaking part ng motorcycle industry ang nakakatulong para sa ating commercial, lalo sa mga workers. Lalo na kapag traffic. Ano? Kaya malaking tulong yung mga angkas at saka yung mga motorcycle. Kaya lang, kapag sa city na, kagaya ng Lipa City, sobrang daming tricycle. Ang napapansin nyo, sobrang traffic naman pag sobrang dami ng tricycle. Number three, meron din tayo mga requirements for driver license applications. Of course, we have the driver license classifications. We have TDC din and PDC for drive codes A and A1. Oo, ang mali lang kapag ang tricycle ay di natabi kasi meron tayong rules and regulations na dapat pag mga tricycle, motorcycle, dapat siya ay nasa outer lane. Ang nasa inner lane dapat yung mga fast moving vehicle. Letter B, qualifications. Of course, as mandated by the law, meron tayong qualifications for
driver's license as we have discussed earlier. Letter C, documentary requirements. Letter D, vehicle category natin is the A and A1. And letter A, we have written examination and actual driving test. Meron ding actual and written examination sa LTO aside from acquiring the TDC and PDC from Driving Academy. Is that clear? Clear po ba tayo doon? Okay po. So if you have questions, you can raise your hands so that I can entertain your inquiries and questions. Ano? Number 4, driver duties and responsibilities. As a driver, we must be first physically and mentally stated or well. Ano dapat ay physically and mentally wellness tayo. So una in terms of hygiene, health and safety, kung ikaw ay ginagamit mo ang motorcycle for your tawag doon for your job o for your to earn money. So kailangan meron ka rin ng hygiene, health and safety. Hindi yung sasakay yung passenger mo, amoy putok ka, ang baho mo, hindi ka naliligo. So nowadays, nire-require din yung proper dressing and proper So hindi pwedeng nakachinelas lang basta-basta o kaya naman ay nakasando lang. So ngayon napakahigpit ng regulations natin na dapat ay meron ding proper attire. Ano? Letter B, effects of drugs and alcohol. So pinagbabawal din ang pag-take ng drugs and alcohol. So kapag napara ka na, checkpoint ka, tapos lasing ka, so pwede ka pa ring mahuli. Bawal ang naka-drugs o kaya naka-alcohol o kaya lasing. Ano? Fatigue. So, kapag pagod, kailangan magpahinga. Early to bed, early to rise, of course. Sabi nga, tao lang din naman. So, kailangan, when you are a driver, kailangan ay nagpapahinga din. Exercise, of course. Personality, good moral, and driving etiquette. In terms of driving etiquette, ito yung sunod nating topic. Tawag nating driver's attitude and perceptions. Letter B, loading and unloading of passengers, cargo. So, dapat pag tayo ay magbababa, kailangan dun sa loading and unloading area, hindi yung sa gitna ng kalsada. Of course, we must emphasize on the care for pregnant women, children, PWDs, and senior citizens. Letter B, we have gender sensitivity awareness. So, kailangan ay aware din tayo sa gender sensitivity. So, in terms ng halimbawa, ang ating customer ay bakla o tomboy, so kailangan i-apprehend din pa rin natin sila with modesty or courtesy. Kailangan may paggalang pa rin. In terms of documents, so we have the ORCR, driver license, and motorcycle permits or the MTAP. So, hindi ka pwedeng mamasada nang wala yung mga sumusunod na yan. Letter D, yung iba nga, nakapost pa doon sa loob ng tricycle yung mga documents na yan na nakaserox. Okay? So, bakit nilalagay ng mga driver yung mga ganyan documents doon sa loob ng tricycle? So, syempre, requirements at the same time, pag may checkpoint, edi papakita lang nila, hindi nila bubulat-latin pa ang wallet nila na naka-laminate na. Yung iba naka-laminate na. Ano? Okay, yung colorum, para ma-identify din na colorum siya, kaya kailangan, laging may naka-prepared na documents. Yung iyo bang dinadrive key yun, colorum ba yun? Colorum, walang linya yata. May linya ba yun? Minsan, sir. Okay. Letter D, dealing with law enforcers. So, with or without license, with or without permit, with or without vehicle registrations, pagka pinahara kayo ng law enforcers, so kailangan nyo tumigil at makipag-usap, may lisensya man kayo o wala. So, duties of drivers when apprehended, of course, you must greet the law enforcers and talk with courtesy. And rights of the driver, syempre, you should impose if you know na kayo inaagribyado. Kasi, very common na yung mga tawag doon, yung mga tawag doon, yung mga nangongotong. At the same time, kung sa palagay mong meron kang minor offense, tama si Ronan, kailangan makipag-usap ka ng ayos and try mong makipag-communicate at makiusap na lang. Kung minor lang naman. Halimbawa, bigla kang napago, kahit stop na, so hindi mo naman sinasadya. Kung kaya na makiusap ka. Kung hindi naman, madali lang naman kapag ka naman city, ano lang naman, mga 50 pesos lang naman yan. Ano? Done deal, sir. So yung iba, ay di yun, nakikiusap na lang o kaya naman ay nakikipag-usap ng ayos. Ano? Next, pre-driving orientation, of course, these are the checklist na kailangan yung gawin bago kayo mag-drive. Una, you must check your motorcycle
check for accessories. So, kung motorcycle, kung tricycle naman, syempre, hindi nyo na need yung mga accessories kagaya ng helmet. And then, kung kayo ay magdadrive ng motorcycle, rest assured na as much as possible, you have the protection gears. Kagaya ng jackets, pants, shoes, gloves, pads, and goggles. Kasi, once na kayo ay madulas o matumba, ay hindi kayo basta-basta magagasgasan. Yan ang advantages. Ngayon, kung ikaw ay talagang fan ng pagdadrive ng motorcycle, kailangan meron kang protection gears. Kasi, kumbaga, safety mo yon kapag ka natumba. Kasi kapag ka may mga protection gears, iba-iba sa gasgas. Okay? At yung helmet, hindi lang siya dapat helmet ha, dapat siya ay ICC certified o yung may quality. Kasi kapag ka yung ginamit yung helmet ay yung substandard o kaya yung mga nutshell type o kaya yung mga walang cover, so pagka na-aksidente kayo, patay din kayo lalo agad. Pero kung may ganun, 1, 2, ano ba yan? Yung mga sinasabi ko, 1, 2, 3. Okay, so dapat iwasan pa rin safety. Ano? Kailangan defensive driving pa din. Ano? Although meron tayong mga accessories na ganyan, so hindi pa rin siya guaranteed for safety. Ang pinaka-safe pa din is we drive with safety. Letter B, types of motorcycle. So of course, we have the based on design, engine, transmission, and number of wheels. Okay? Next, we have, kailangan, ay bumaba. Ride positioning. Okay? Rider positioning. So, very common sa accidents or minsan, ang hirap mag-drive kapag ang rider mo hindi marunong sumakay. May mga rider na pagka yes, tama si Ronan. May mga rider na pagka sumakay kala mo ay siya ang driver. Bakit? Liliko pa lang, naliko na ang rider. So kakanan pa lang nakaliwa na yung rider. So okay, okay, so lahat tayo nagiging rider, lahat tayo nagiging driver. So laging tatandaan kung ikaw ay rider, steady ka lang, upo ka lang, umupo ka ng relax sa motorcycle. Kung liliko, hayaan mong driver ang magpaliko. Pero, hindi mo kailangan tigasan ang katawan mo. So, kailangan as a rider, relax ka lang, ano lang, tapos pagka liliko, hayaan mong driver ang magliko. Hindi yung nangunguna ka pa sa driver. Ano, yung iba, nangunguna pa sa driver, ano, napreno kapag may humps. Okay, tama. So, yung iba naman, taktika, ano, pagka, ano, nilalaksan ng preno para mapayakap. Maalam pa sa driver. Totoo yun. So, that is rider positioning. As a rider, you must be also responsible. Kasi, syempre, kailangan makiisa ka para mas magaan ang inyong driving experience ng inyong driver. Okay, so motorcycle parts. So, of course, we have the gas, tanks, lights, tires, battery, side mirror, reflectors, brake pedal, handbrake lever, accelerator cable, clutch cable, gear shift, and oil fluids. So, meron po ba sa inyong may hindi alam yung parts na yan? Meron po? Para may pakita natin through Google. Meron? Wala naman. Wala naman. Okay po. So, next. Ay nga pala, ano, hanggang alas 10 lang tayo ha, kasi may commitment ako ng 10 o'clock. Okay lang po ba? Tapos resume tayo mamayang alas 2. You can join doon sa aming discussions ng pang O2. Kasi ito naman record ko na tapos ito ay papasa ko sa kanila. Pagkatapos kayo, pwede kayo mag-join mamaya kasi ang i-discuss ko na yung matatapos natin dito. Itong matatapos natin ditong discussions, i-record ko, ipapasa ko as recording. Number 2, we have the pre-start routine check. We have the pre-drive check and wearing of protective gears. Number 3, kailangan alam natin yung mga switches and controls. Kapag ka bagong sasakyan, kailangan yan ang unang inaalam bago magpaandar. Okay? So, hindi porket motor, pare-parehas ang location ng switches. Ano? So, yung turn signal switch, aalamin, headlight switch, horn, cluster instruments, turn indicator, which is the gear indicator, fuel gauge, speedometer, tachometer, the engine kill switch. Okay? Number 4, titingnan kung mabilis tumakbo. Okay? Sige. Okay, number 4, uses and handling of primary controls. So we have the clutch lever, we have the handlebars, front brake lever, rear brake lever, gear shift lever, throttle starter.
Okay, so minsan kapagka nagkaroon ng problema dun sa halimbawa sa ating push button switch, ang ginagamit natin ay yung kickstarter. Ano? So far, do you have questions with regards to the primary controls? May questions po kayo doon? Wala. Number 5, vehicle essential parts and functions. Siyempre, you must essential parts identification may be useful during breakdowns and emergency. Kaya yun nga, kagaya nga nun, for example, nawala ng preno, so anong gagawin ninyo? Kailangan marunong kayo mag-engine brake. Ano? Letter B, electrical system and cooling system. So, napakadalang naman, napaka-rare case na magkaroon ng overheating sa motorcycle. Parang wala akong nabalitaan ng motorcycle na nag-overheat. Meron ba? May motorcycle ba nag-overheat? Parang wala. Meron po. Pero napaka-rare. Ano yun? Wala akong nabalitaan. Opo. Rare. Number 6, shifting procedure. Ibig sabihin yung changing gears. Okay? Kailan dapat magdagdag at magbawas? Anyone? Shifting procedure and experience, lalo sa mga driver aside from Kion and Nico. Can I ask Jeric? Jeric, Sir, can you share your shifting can you share procedure your shift experience? Kailan ka nagdadagdag ng kailan baba? ka nagdadagdag nagbabawas? Ano sir, sa motor sir? Yes, Sa sa motor. motor. Yes, sa motor. Ano sir? May may nakaset akong RPM Okay, na tama. like mga Okay, tama. 5,000 RPM lang, ganun lang. Okay, so automatic. Pero sa automatic naman, automatic siya nag-shift ng gear. Ano. Pero pag manual, tama si Jerry, pag may kakantiin na VIOS, magdadagdag. Oh, ano ba yun? So we're not promoting yung mga ganyang behavior. Iyon, we're not promoting yung mga ganyang behavior na pangkarera. Okay? So Sorry ang po. atin ay we are promoting tawag doon, driving education. So shifting procedure basically when we are on the highway, pag automatic naman, automatic siyang nagtataas ng gear as we speed up. Pero sa mga manual, so tama rin naman si Jeric na saka natin siya dinadagdagan if we experience na kailangan na nating bilisan. Bawal kamote dito. Yan dun kayo sa kabilang Google Meet. Okay. So we're not promoting yung mga yung mga violence dito ha. Kasi tayo ay basic driving education. Number 7, starting procedure. Of course, kailangan naka-neutral. Any type of vehicle, kailangan during starting naka-neutral muna. Okay, thank you. Number 8, tama, bawal kamote. We are promoting driving education. Number 8, stopping procedure. We have front or rear brake combination as much as possible and degrading. So, hindi bigla dapat ang pagtigil. Okay po? Hindi dapat bigla ang pagtigil. So meron tayong tinatawag na stopping distance procedure. Number 9, we have turning procedure. We have the left and right turning. So, dapat kung alam mong ikaw ay kakaliwa ko kanan, 50 to 100 meters bago ka kumaliwa ko kanan, ay nagsisignal ka na. So, very common sa atin sa mga Pilipino, kung kailan yung tutukan na nakakanan na o kakaliwa, saka nagsisignal. Kaya yung iba natutumbok ang puwet. Lalo't ang speed ay mabilis. Kailangan ay, una, nagbabawas ka na ng speed. Pangalawa, nagte-turn signal ka na bago ka pa kumaliwa o kumanan. Tama. Marami sa mga jeep basta natigil. Marami rin sa mga jeepneys hindi nagte-turn signal. Kaya most of the jeepneys sila ay nasa right lane. Nasa gitna sila tas biglang tatabi. So yun, ouch. Yun nga. Yun ang pinakamasama na gagawin. So dapat if we will be turning, sabi nga, turning procedure, we have left and right turning. Una, observe. Una, think, look, signal, and look again. So, and then sunod, head checks and hand signal. So, yung iba, very commendable naman yung iba. Natutuwa ako na aside from their turn signal lights, gumagamit pa sila ng kamay. So, yung mga turn signals na yan, mamaya yun yung topic na i-discuss ko. Ako na ako. Yun. Sa galing yung magbuhat nito si Kiyon. Okay po. We have the post-driving routine.
On post-driving routine, we have the proper parking. Okay? So, yun naman. So, alam na pag may checkpoint. Okay? Tama. Post-driving routine, so kailangan marunong mag-park. Okay? So, letter B, security of the vehicle parking area. So, syempre, dapat hindi din tayo basta magpa-park sa isang lugar. So, kung halimbawa, merong threat na merong malalaglag na sanga, huwag tayo mag-park doon. Kasi it's our own responsibility na kailangan yung ating sasakyan ay secure. Number 11, riding with back ride. And number 12, exercise in manual handling of motorcycle. Use of side and center stand pagka naka-park. Pushing forward or backward. And turning left, right while pushing forward. Common din yung mga yung mga tawag doon, yung mga helmet na basta iniiwan sa ibabaw ng motor. So, kailangan, i-secure nyo man lang doon sa may, nyo, gabi na, naiipit naman yun doon sa inyong toolbox. Yung, anong tawag doon sa box ng motor? Di ba naiipit naman doon yung helmet? So, wag basta iwanan. Kaya yung iba, pagbalik, wala ng helmet kasi basta na iniwan. Next, we have traffic laws and regulations. Itong mga to, yung mga regulatory signs, road pavement markings, road traffic signals, meron tayo diyang specific discussions later on kung saan naka-record na yung 2 hours about part 1 and part 2 of emergency hand signals and signs and symbols later on. Number 4, right-of-way rules. We have which is the first to stop and first to go. So, ang ating rules, kung sino yung dumating doon sa intersection o doon sa lane, siya dapat yung priority na makatawid. So, kailangan pagbigyan ninyo yung unang dumating. Hindi yung kakarating nyo pa lang doon sa intersection, gusto nyo, kayo na agad ang mauna. Okay, letter B, kaya lang may mga driver nga na engot-engot, kakamote, ang bagal, That's why minsan kahit bago ka pa lang, kailangan mo kasi maiipit ka sa traffic. Letter B, pedestrian lane. Letter C, emergency vehicles. Kailangan bigyan natin ng priority yung mga emergency vehicles. So, yung mga ambulansya, fire truck, law enforcement mobile patrol, nagwangwang, no choice ka, kailangan mong bigyan ng karapatan yung mga yan na mauna. Okay? So, minsan lang napakahirap, walang matabihan. Ang ginagawa daw po ay nililikodan ni Gabo. Yun, hinahabol ni Gabo. Sorry po. Yan ang nangyayari. Kita niyo yung sa Maynila, yung may bumuntot sa fire truck, tapos yung fire truck ay need na umatras, naatrasan yung motor. So in that case, hindi mo pwedeng sisihin doon sa fire truck na naatrasan ka niya kasi ay bumuntot ka. So bawal buntutan yung mga ganong emergency vehicles. Tatandaan yun. So other right of ways is accordance with RA number 4136. So, pwede nyo i-review yon kung meron pa kayo sa palagay nyong doubts and clarifications kung ano ba yung mga right-of-way rules pa. Pero meron pa rin tayo dyang specific discussions later on. So, under expressway rules and regulations, meron din tayong separate discussions for that. Transportation road safety rules, ito yung mga dapat yung tandaan. We have the RA number 4136. If you want to be familiarized dito sa ating Land Transportation and Traffic Code. The RA number 10,054, yung Motorcycle Helmet Act of 2009. So, bakit? Kasi meron dyan sa Motorcycle Helmet Act na mga excuses or exemptions. So, kailan pwedeng hindi mag-helmet? Kapag, limbawa, anyone, di ba sa mga Facebook, very uso yan, dapat lagi po. Hindi, pwedeng may mga exemptions ang pagsuot ng helmet. Kailan exempted? Kapag malapit po. Aside from that, ano pa? Di ba yung sa FB, pagka una, halimbawa na-attend ka ng libing. Di ba? Pagka na-attend ng libing kahit hindi naka-helmet. Di ba yung sa FB, usong-uso yung yung may libing tapos walang helmet, nasabay sila doon, hindi sila pwedeng hulihin. Okay? Hindi sila pwedeng hulihin. Kailan pa, sa palagay nyo, pwedeng hindi hulihin na hindi naka-helmet? Sa loob ng subdivision, pwede. Ano pa? Kapag ka ikaw ay Muslim, di ba mga Muslim, dapat ay, so hindi sila nahuhuli kasi Muslim.
pagka ano nung sa helmet. Tapos malapit lang. Maraming exemptions sa motorcycle helmet act. So you can read para mas maintindihan niyo ano. Pero sa bagay, ang pinaka-safe nun, mag-helmet ka rin. Number 3, RA number 10,586, the Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Okay? RA number 10,913, Anti-Distracted Driving Act. Ito yung ano yung pagda-drive na nagse-cellphone. Bawal mag-cellphone during driving. Children's Safety and Motorcycle of 2015. Ito yung ano yung paglalagay ng child restraints sa mga four wheels, ano, rationalizing and strengthening the policy regarding driver license amending section, Motorcycle Crime Prevention Act. Okay po. So far, do you have questions? Next, we have what we call defensive traffic violation fines and penalties. So ngayon, pinataas ang violation fees. So, violations with licensing, parang ay 2,000 na yata yun o 1,500, yung pinakamura. Connection with motorcycle registration, violation. Pagka kayo ay nahuli na expired ang rehistro ng inyong sasakyan, so hindi nyo siya matutubos, ang inyong lisensya, hanggat hindi rehistrado yung expired na lisensya ng sasakyan. So, 2-in-1 pagka tinubos mo. Kailangan rehistrado muna bago nyo matubos yung lisensya nyo. Violations in connection with dimensions, specifications, weight, and load limits. Violations in connection with frankisa. Okay, next we have defensive driving, attitude and behavior. We have a specific discussions for that kasi siya ay medyo mahaba. Ano, driver perception and awareness, ganun din. Meron tayong specific discussion for that. Safe positioning and distances. Meron din tayo dyan, tawag doon, specific or more thorough discussions about that. Pero ang emphasis lang dyan, yung tinatawag nating eye clearance and distance test. So, you must look 10 to 15 seconds ahead. So, ibig sabihin, 10 to 15 seconds, so kailangan na pe-predict mo na kung may liliban ba siya o hindi. At the same time, para maiwasan natin yung collision. The necessity of mastering horizontal and vertical clearances. Also, letter B, we have the lane positioning. Yung tinatawag nating overtaking lanes, yung center lanes. We have the slow and fast lanes. We have the outer lanes. And then we have the motorcycle, bus, truck, bicycle lanes. Commonly, kapag sa expressways, meron naman nakalagay na lane intended for that. Pero yung mga bicycles and motorcycles are not allowed on expressways unless 200cc ata o 500cc ang allowed for motorcycles. Letter C, following distance, we have separate discussions for that. Stopping distance also. And then, we have also thorough discussions about blind spots. Okay, so blind spots, so commonly ay ma-experience natin yan doon sa halimbawa sa side mirror. So, kaya kailangan yung mirror adjustments and head checks, kailangan ay tinitingnan mo, left and right, at saka yung center. So, aside from left and right. Kasi merong hindi nakikita sa kanan, nakikita sa kaliwa, hindi rin nakikita sa gitna. Kaya meron tayong tawag na blind spots. Number 4, safe overtaking. So, syempre, kailangan you must observe, you must plan, and you must judge. Kailangan tinitingnan mo kung kakayanin ba ng speed mo. Kasi minsan, kayang umovertake, kaya lang hindi kaya ng speed. So, rest assured na kapag o-overtake, kaya mong i-overtake. Yung iba nag-aalangan kasi, ako, personally, on my experience, medyo nag-aalangan minsan ako kapag yung velo ng aking speed ay hindi ganun kabilis. Kasi yung velo, di ba, yun yung nagdidictate kung bibilis o babagal ka sa takbo. Number 5, driving in road and weather conditions. Of course, you must consider kung naulan ba o hindi. At the same time, kung light, kung maliwanag ba, day, glare, dusk, or night. So, syempre, kapag ang paligid o ang ano ay halimbawa ay ano nga tawag doon kapag maulan, yung maulap, anong tawag natin sa Tagalog yun, maulok, so kailangan ay slow down din tayo. So ang iba ang ginagawa ay hazard kapag ganyan. Letter B, public roads. So iba ang road conditions or driving conditions natin kapag national road, provincial, municipality, and barangay roads. Kahit sa mga subdivision, kailangan mabagal lang. Depende sa road.
Next, slopes, crest, curbs, and mountain driving. So, kailangan ko consider natin ang ating driving speed kapag ito ba ay uphill or downhill, pataas pababa, winding or zigzag road kapag zigzag, halimbawa, so hindi ka talaga pwede mabilis dyan. Kapag nagbibilis ka, prone ka sa aksidente. Another conditions, yung tinatawag nating adverse weather conditions, kung light rains ba, umuulan, heavy rains, or yun nga, foggy. So, pag foggy, wala kang choice kundi magmabagal at kailangan mo mag-hazard o kaya magbuhay din ng ilaw para ma-recognize ka ng iyong kasalubong. Other conditions such as dusty or road conditions, kung magabok, ano, yung mga taga-Taysan dito, di ba sa Taysan magabok? Kaya kailangan ay laging sarado ang bintana. Next, sharing the sharing the road. So driving alongside pedestrians, skateboarders, motorcycles, and bikes and trucks. So yon. So although nakakainis talaga na kapag ka nagda-drive ka sa kalsada, ang daming bike, 'di ba? Ang ano kasi minsan yung bike nasa gitna ng kalsada. So yun yung nakaka-stress minsan na pag may nakakasabay kang marami kang marami kang nakakasabay na bike. At the same time, sorry, yung road rage, anger management, stress management, kailangan mong maayos. So, hindi ka dapat magagalitin ng driver. So, yun yung pinakamahalaga. So, yan yung isa sa medyo mahirap ma-develop sa isang driver, yung stress management or anger management. Pero nowadays, as you observe, medyo nababawasan na yung mga anger and road rage na yan. Ano, medyo nababawasan na. Not unlike before na talagang sobrang daming road rage. Yung mga nakakapatayan dahil sa traffic-related concerns. Okay, vehicle maintenance, we have reactive. Pag sinabing reactive, so dapat meron tayong corrective maintenance. Proactive, yun yung mga periodic, preventive, and predictive maintenance. So para maiwasan natin yung heavy maintenance, kailangan lagi tayo nag-undergo ng periodic maintenance. Okay po? So yun yung two types of maintenance, di ba? Yung periodic and heavy maintenance. Handling emergencies, okay? So meron tayong specific discussion for that. Pero yung emergencies na tawag natin, ito yung mga sumusunod. We have tire blowout, overheat, loss of brake, brake fit, and sticking brake. Ano pa yung mga emergency situations? Yung dumulas, yung tire skid, fire, and also yung tinatawag nating rollover. Ano pa yung mga emergencies? Talagang emergency, road crash. Ano? And number 3, kailangan marunong pa rin tayo ng first aid. Okay? And I think yung sumunod, which is the practical driving course, ito yung mga procedures natin. Okay? Una, in starting the engine. Tinuro naman to sa inyo, no? Starting the engine. Number 2, moving off, riding ahead and stopping. I think tinuro din to sa PDC. Driving in different environment situations. Choice of speed in different situations. Low speed balancing. Yung mga bagong sasakyan ngayon, yung mga SUV, meron tayong setting dyan ng mga sports mode, di ba? Yung mga gravel yung pwede mong i-set yung driving mo sa sports mode, driving mode, mode. So maraming mode. Lalo yung mga bagong sakyan ngayon. Hill riding, riding along a curve or bend, approaching and passing railways, lane shifting and choice of lanes, turning and lane changing. Pero ako, kagaya kong driver, so wala akong alam kundi drive, neutral lang, So, kaya pag ako nagda-drive, naka-drive. Pero pagka yung dinadrive ko yung kay Sir RJ na kagaya ng kotse niya, so siya nagseset sa sports mode, sa lubak-lubak, bad mode daw. Okay, next. Riding along a curve or bend. We have approaching and passing railways. Okay, so I think tinuro naman yan sa PDC sa inyo. Lane shifting and choice of lanes. So hindi ka basta anytime palit-palit ng lane. Kailangan meron ka ding clearances or time para makalipat ka ng ayos. And rest assured na tumingin ka sa kaliwat kanan bago ka mag-change ng lanes for your safety. Next, turning and lane changing, interaction with various road users. So, kailangan ay alam mo kapag yung rider, cyclists, pedestrians, and other vehicles ay magiging threat sa iyong pagdadrive. So, ahead of time, kailangan advance. Passing stationary vehicles and pedestrians,
meeting oncoming traffic. So, kung kita mo may oncoming traffic, so kailangan mo ng magbagal. Riding ahead, off or behind other motorists, and riding by side. Also, for safe overtaking, kailangan left and right, titingnan mo kung safe ba na ma-overtake. ABCs of passing junctions, riding in different kinds of junctions, straight through, turning left or right, with or without, obligation to give the right of way. Number 13, riding in dark, unlighted road, wet and slippery road, sandy and loose road, steep slope, and sharp curvatures. Siyempre, kailangan we should drive safely. At the same time, kung kita natin na tawag doon, maano yung ating safety, kailangan ay dahan-dahan pa rin. Approaching, riding in, and having leaving roundabouts. Kung merong roundabouts, kailangan alam mo kung saan ka papasok. Kasi yung roundabouts, meron ding inner and outer. So kung kakaliwa ka, kakanan ka, dapat alam mo kung saan ka papunta, yung roundabouts. Lalo sa mga Tagaytay, maraming roundabouts doon. Stopping and barking, riding with back rides, emergency situations na na-discuss na natin kanina. Okay? Okay, so we will be having sunod yung course content for driving school module for light vehicles. So almost same with the discussions for motorcycles, pero at this part, emphasize ko lang kung ano yung pwedeng idagdag. Kasi almost same discussions din naman sila. Ang pinagkaiba lang, kanina ang highlight ay more on motorcycle. Dito ang highlight ay for light vehicles. Pag sinabi natin light vehicles, edi nandito na tayo para sa four wheels. Okay po? So far, do you have questions? Questions po? Wala. Next, organization mandate, same pa din. Importance, role of vehicles, same. Requirements, of course, meron tayong specific requirements. Driver, duties and responsibilities is almost the same kanina sa discussions natin. Loading and unloading. And then documents, dealing. Okay, pre-driving orientation. Ito yung siguro dagdag. On light vehicles or four wheels, we have walk around check or the exteriors. So, very common na dapat laging natin sinecheck yung tire pressure, lights, wiper, body and under chassis, lalo sa four wheels. Kaya yung aking sa kotse ko, halos every 3 days or weekly kailangan ay naghahangin ako ng kotse. Kasi kapag mga tawag doon, ang gulong mo ay yung mga tubeless, sumisingaw talaga siya. Gamitin mo man o hindi. Number 2, vehicle checks. Yun nga, ito naman ang nadagdag. So, kanina, ang driver checks nyo, yung mga pang motorcycle parts. Dito naman pang light wheels. Edi ang i-check mo yung pang four-wheel components. Ignition switch, steering wheel, gear selector, clutch pedal, brake pedal, gas accelerator pedal, headlight switch, wiper switch, child lock, power window switch, parking brake lever, hazard switch, cabin light switch, dashboard instruments, and also yung tinatawag nating accessories. So sa ating kotse or sa ating mga sasakyan na four wheels, kailangan meron tayong first aid kit. Ako meron din talaga akong first aid kit doon. Tools. So kailangan meron tayong basic tools. So parang kumbaga pagka ikaw ay may sasakyan, kailangan mag-invest ka sa tools talaga. Lalo yung mga pang-ano ng sa gulong. Pero ngayon, ang pinakauso pag bumili ka ng kotse, meron ng free na tools. Sa akin, may free ng pangkalas. Meron ng free jack din. Early warning device. Okay, meron na rin mga free. Yung mga EWD. Early warning device. Yung mga taksulok. Okay, pre-start routine. So, ano yung ating routine naman for four wheels? So, of course, closing and locking doors. Proper seating position, adjustment of steering wheel, adjustment of mirrors, and wearing of seatbelt. So, yan yung dapat ginagawa. So, meron tayo diyang activity na dapat gawin nyo yung mga yan. Yung locking, closing, proper seating position. Kasi, depende sa height and weight ng driver, adjust mong upuan dun sa magiging convenient ka. So, halimbawa, yung matangkad at saka maliit na driver. So, yung matangkad na driver, expected natin na kailangan niyang i-adjust palikod yung kanyang upuan. Yung maliit naman na driver, pag umupo tapos ang sinundan niya ay matangkad, so kailangan niyang adjust pauna para maging convenient at saka maabot niya yung pedal. Okay? And then, yung adjustment of mirrors is same. Kailangan mo rin i-adjust ang mirror depende sa views mo as a driver, kung maliit o malaki ka. And then yung seatbelt, of course, kailangan mo siyang ilagay. Kasi ang most of the vehicles ngayon, hindi ka makakapag-start or hindi titigil yung warning beep na yon hanggat hindi mo siya
kiniklik yung seatbelt. Starting the engine, identifying switches and controls. So, syempre, as a driver, kailangan alam mo rin yung mga switches and controls sa four wheels. Ano? Window, turn signal, etc. Handling of steering wheel. So, meron tayong steering wheel positioning. Meron tayong 9 and 3. Okay? 9 and 3. Okay? We have the 10 and 10 and 2. We have 10 and 2, yung medyo mataas. Position. We have the handover and push-pull. And then we have pedals and fuses. Syempre, yung basic. Sa manual, meron tayong clutch. Pero sa automatic, we have brake and accelerator lang. So, vehicle essential parts and functions. Essential parts identifications. Same, electrical and cooling system. So, yan. Common ang overheating pagka four wheels. Kasi nauubusan siya na halimbawa ng tubig o kaya nag-overheat or malfunctioning yung cooling system. Shifting gear procedure, syempre during starting procedure, hindi ka makakapag-start kapag ka ang iyong gear ay nasa drive mode. Drive mode. So, kailangan mong ilipat muna siya sa neutral para mag-start ang engine. At yayapakan ang brake pedal and then saka mo i-start. Di ba kahit sa automatic na motor ngayon, ganun din. Kailangan mong yapakan muna yung preno bago mo i-start. Kung hindi mag-i-start. Stopping procedure, of course. Left and right turning, kagaya rin lang linya ng motorcycle. So kailangan ay think, look, signal, and look again, and then head check, and then proceed in turning. Okay? Next, we have identifying instrument panel. So, kailangan marunong din tayo magbasa ng mga panel gauges and symbols sa ating dashboard. So, halimbawa, yung mga gauge meter, warning lights indicators, halimbawa ay nag-check engine o kaya nag-gear selector signal. Ibig sabihin, may problema sa ating makina. Okay? Post-driving routine. So, walk around and check the vehicles. If you are uphill and downhill parking, so meron tayong positioning din ng tire. Security of the vehicle at the parking area, it's our own responsibility as a driver na dapat doon tayo magpapark sa safe and convenient ang ating sasakyan. At the same time, walang threats. Okay, traffic rules and regulations, yan yung ating next topic. Meron na ako diyang recording about traffic rules and regulations. Okay, same right of way rules for stop. Yan, mandates, violations, defensive driving, meron din tayo separate dyan. Speed management limits. So, we have the maximum and the minimum limits depende dun sa ating area. Kung expressway, barangay area. Okay, safe position and distance, meron din tayo separate discussions for that. Okay. Vehicle maintenance. Okay, handling emergencies, yan. Same. Okay, practical driving course. We have the model test, track route. So, dyan, kailangan yung alam yung parts and models. Alam nyo yung dapat parts ng sasakyan. So, bihira naman sa LTO nung kami nag-practical driving, hindi naman kami pinag-name the parts. Ang pinagawa lang ay yung actual driving. Explain the direction arrow, state the importance, safe moving. Okay, driving on the road, start, drive, choice, uphill, bends. Yan, na-discuss ko na naman yung kanina. And then, meron tayong mga thorough discussions about that na recorded. I will be sharing sa inyo. So, you need to watch na lang and listen also. Okay? So, next course content of the driving school for heavy vehicles. So, tingnan lang natin dito kung alin yung discussions na highlights. Siguro yan, sa number 2, ang highlights lang dyan is the importance, role of heavy vehicle as part of the transportation system. So, pag sinabi nating heavy vehicles, yun yung mga trucks, buses. So, ang driver codes niya ay C, C, or D. So, very imminent naman ang kanilang role. So, lalo sa transportation at saka sa logistics. Okay? So, far, do you have questions po? Kanina nagchat-chat pa sila, ngayon nawala na lahat. Okay? May questions po? Pad mode na. Wala. Okay, sige. Skip na natin yung yung kailangan. Yes, Kenneth. May questions? Wala sir, napindot lang. Nire-react sana. Okay, sige. Requirements, of course,
I think na-discuss na rin natin to, yung mga driver requirements for heavy vehicles. Ano yung later discussions natin? Driver speech, duties, and responsibilities. Siguro dito, very common, yung mga driver ng trucks. Para ma-overcome lang nila tong mga physical and mental wellness na to, nagda-drug sila kasi kailangan 24/7 gising. So, yun ang mahirap. So, kailangan, kung magda-drive ka, kailangan ay makatulog ka ng ayos para maiwasan mo yung pagda-drugs. Parang ang dami kong kilalang heavy vehicle driver or bus driver or truck driver. Parang 8 out of 10 puro addict. So, yun yung sad reality. Okay, passenger courtesy, of course. Ngayon, nowadays, sa mga heavy vehicles, sa mga bus, kailangan priority natin pa-open yung mga pregnant o kaya yung mga senior or PWD. Meron dun sa unahan, nakalagay na for PWD senior. So, pag may ganon, ipalamang nyo na. Okay? Cargo handling, yan yung mga cargo and handling. Priority yan. Lalo ng pandemic, di ba? Yung mga cargo, excuse sa mga checkpoints. Okay? Documents, of course, meron tayong requirements for heavy-duty vehicles. Updated ORCR, driver license, manifest, report, necessary permit, insurance policy. Lalo yung mga yung mga nag-transfer ng mga agricultural products kagaya ng mga baboy. Kasi 'di ba nauso ngayon yung mga tawag yung mga swine fever. So talagang hindi kung ang area mo ay merong ganung kaso, hindi ka pwedeng mag-transfer ng mga product mo or ng goods sa ibang lugar kasi nakakahawa siya. Dealing with law enforcer is same pa rin, pero yung iba pinaka-kotongin yung mga truck lalo sa Batangas City, di ba? Pre-driving orientations, we have the blow baguettes, cleanliness, vehicle checks, so yan, dapat may toolbox, may early warning device, fire extinguisher, okay? Nire-require ng fire extinguisher sa mga heavy-duty vehicles kasi prone yan sa yung mga biglang nag-overheat, biglang sumasabog, gulong, kaya kailangan may fire extinguisher. Dry cloth, GIY water, extra oil, and extra brake fluid. Next, restart routine, of course, closing, seating, adjustment, mirror, wheel and seatbelt. Same with light vehicle. Starting the engine, identifying switches, vehicle essentials. Ayan, kasama dyan yung air supply. Kasi merong mga brake system na hydraulic, lalo sa truck. Basic types of retarders, we have exhaust, engine hydraulic, and electric. Okay, starting procedure, starting same with light vehicle, as we have mentioned earlier. Traffic rules and regulations is same. Meron tayong separate discussions for this. Defensive driving, meron din tayong separate discussion for this. Safe overtaking, driving in different road conditions, of course, for light, public roads, yung na-discuss na natin kanina. Okay? Vehicle maintenance, etc. So, practical driving test for that. So, meron siyang separate same with light vehicle. So, ang problema lang dito, ang highlights na more on heavy vehicles. Okay? And then, road traffic signs outline. Ito yung sunod na discussions. So, meron na ako ditong recording. So, isi-share ko na lang sa GC yung ating link for this. So, we will stop the discussion at this part. And then, yung regulatory signs, warning signs, meron na ako dyang recording. I-share ko na lang sa GC. So, I will stop the recording for this.